Shalom! Good morning! This is our morning devotion. Sa po ang lahat. Minsan pa tayo ay tutungo sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Ang ating ngayong bibigyang pansin, ang Matthew chapter 5 hanggang Matthew chapter 7. Subalit sa umagang ito ay ating pong tutunghayan ang Matthew chapter 5 verse 1. At ganito po ang pagpapakabanggit. And seeing the multitudes, he went up into a mountain. And when he was set, his disciples came unto him. Alam niyo po, ang Matthew chapter 5, ito po ang tinatawag na Sermon on the Mount ng Panginoon. Na kung saan siya ay nangaral sa mabundok na lugar at ang mga tao naman ay medyo sa kababaan, na kung saan sila ay taimtim na nakikinig sa mensahe ng Panginoon. At ang tinutukoy ng Panginoon dito ay ang kanyang paghahari, na ang sinumang mga nananalig sa kanya ay kanya itong paghaharian, kaya naman ibinibigay niya ang mga palatuntunan o alatuntunin ng buhay. Alam niyo po, sa kaharian ay meron pong apat na bahagi o elemento na siya pong napaka-importante. Ang isa man dito na wala ay hindi po nating matatawag na kaharian. Una, ang kaharian ay merong hari. Ang haring ito ang namamahala at nangunguna. Kapag wala pong hari, wala po siyang, hindi siya masasabi na kaharian. At sino nga po ang ating hari? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, na siyang tumatawag sa atin, nag-uutos sa atin ng ating ikabubuti, kung ating susundin, at higit sa lahat, siya yung nagmamay-ari ng ating buhay. Ang pangalawa po ay ang tinatawag na mga pulisidad o batas. Ang kaharian ay hindi po matatawag na kaharian kung wala pong mga batas dapat na sundin. Sapagkat dito po sa batas, nasasaad dito ang expectation ng hari sa kanyang constituent at ang expectation naman ng constituent sa kanyang hari. Kaya dito napapaloob ang mutual trust, mutual obligation and duties, at saka mutual na tinatawag na mga retribution or rewards. Kapag ginawa mo ang isang bagay, sinunod mo, ikaw ay pagpapalain. Ang lahat na yun po ay naka-stipulate o nakalagay sa tinatawag nating rules, policies, laws, or batas. Ang pangatlong elemento na napakahalaga sa kaharian ng Diyos ay walang iba kundi ang lugar, the place. Ika nga, kapag wala pong place, wala po siyang lugar, mahirap po maghari o pagharian sapagkat saan siya maghahari? Kinakalutang sa hangin o pwedeng sabihin natin sa ibang mundo o sa ibang planeta. Napakahirap po ito kontrolin. Sapagkat sa lugar ay nagsasabi po doon ang mga constituent ay nagkakatipon at nakikinig kung ano ang mga utos, nagkakatipon para mapalakas, nagkakatipon para pagpalain, at kung ano-ano pang maaaring mangyari at nangyayari sa kanyang mga constituent kung sila po ay nandoon sa tinatawag na lugar. Sinasabi nga natin na ang Panginoong Jesus ang siyang hari natin at ang mga batas at lituntunin na dapat nating sundin at isa pamuhay ay walang iba kundi ang kanyang salita, ang Biblia. At ang mga lugar na ito ay sa ating puso nagsisimula, sa ating simbahan, at maging ito naman ay sa ating bahay o sa amang dako na kung saan si Kristo ay nasa puso mo. Ito po yung mga lugar na kanyang pinaghaharian at doon po pumupunta ang mga tao o constituent na pinaghaharian ng Diyos. At ang pang-apat po, walang iba kundi ang kanyang mga tao, ang tinatawag natin the constituent, the follower. Wala pong kaharian kung wala pong mga tao na siyang susunod at gaganap ng mga alituntunin na naaayon sa batas. Kaya naman po napakahalaga, ikaw na siyang nananalig sa Panginoon, na iyong pinagsisihan ang iyong mga kasalanan at tinanggap si Jesus bilang Panginoon at Hari sa iyong buhay.
then ikaw po ay kabilang na sa pinaghaharian ng Panginoon. At napaka-importante po doon, ikaw ay sumusunod sa kanyang batas, at isa doon sa pagsunod sa batas, ikaw ay nasasaklawan ng kanyang paghahari o ikaw ay nasa tamang lugar. Hayaan po natin na bigyang pansin itong Mateo chapter 5 verse 1 na yung salita rito, and seeing the multitude. Si Jesus po, nakita niya ang crowd, nakita niya ang mga tao. Pag nakikita po ng Panginoon ang mga tao, ang kanya kaagad dito ay napapansin ang habag, ang pagmamahal, ang kailangan silang kalinga. Bakit? Sila po ay may kakulangan. Sila po ay nangangailangan. Sila po ay nagugutom. Sa ibang mga talata, sila ay they were harassed. No? At dito, obvious po, gusto nilang makarinig ng mensahe. Kaya naman po, mapapakinggan ang mensaheng ito na siyang ibinibigay ng Panginoon sa mga taong ito. And then, dahil nga po ang lugar na ito ay medyo bulubundukin, mabundok, matataas, he went up into a mountain. Alam niyo po, hindi lamang po literal na mabundok, hindi lamang po literal na mataas, kundi ito rin po ay tumutunghay sa ang pangangaral, ang mensahe ng Panginoon ay tinatawag po natin na may level, may stages, tumataas, ika nga pataas. Ano man po ang natatanggap nating mensahe, maaaring ito ay sa una, pero pag nakarinig tayo ng pangalawa, pangatlo, ito po ay tiyak na may kataasan na, may level. Tumataas ang mensahe sapagkat nais ng Panginoon na tayo lumago at tumaas sa antas din ng ating pananampalataya at espiritual na buhay. Napakaganda po ng kanyang tinunghay o sinasabi ng talatang ito na ang mga tao ay pumunta doon sa mataas na lugar. Ikaw po, kumusta? May paghahangad po ba tayo na bilang mananampalataya, bilang nakakilala sa Panginoon at anak niya at lingkod, tayo ay tumataas sa ating spiritual na buhay. And then, and when he was set, inayos po at binigyan ng pansin at inihanda ang kanilang mga puso, inihanda ang kanilang mga mata, pag-iisip, at maging po ang tinatawag nating damdamin na nandun po ang pagka-interes sa salita ng Panginoon. Nandun po ang pagkagusto sa salita ng Panginoon. Ang taimtim na pakikinig na para ito ay maunawaan upang sa ganon ay maipamuhay. Ano mang salita ng Panginoon na ipinapangaral, sinasabi, kung hindi po natin nauunawaan, ito po ay nagiging walang kabuluhan sapagkat hindi natin ito maipapamuhay. Subalit ang salita ng Panginoon na ating naunawaan ay may kakayahan po o ibig sabihin posibilidad, malaki ang posibilidad, na ito po ay maipamuhay ng tama. Subalit, hindi lamang po ito napapakinggan at naunawaan, kailangan din po natin ang kapangyarihan, empowerment, power, na siya pong magbibigay sa atin ng lakas upang ating itong maipamuhay ng tama at naaayon sa kalooban at kagustuhan ng ating Panginoon. Alam niyo po mga kaibigan, kapatid, mga nagmamahal sa Panginoon, mga tumatangkilik ng vlog na ito, alam niyo po na ang nais sa atin ng Panginoon, tayo ay magpasaklaw sa kanyang kaharian. Tayo ay sumunod sapagkat wala po talagang maaring magmay-ari ng ating buhay, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang at siya lamang, wala ng iba. Kaya nga po ang buhay na ito, sa Kanya lamang. At hindi pwedeng sino man ang maghari sa ating buhay. Kaya naman meron pong nakaset na alituntunin ang salita ng Panginoon. Meron pong nakaset, nakalagay, nakalatag, na ano nga ba ang ini-expect sa atin ng Panginoon? Na ikaw at ako ay kanyang pagharian. Ano nga ba ang gusto ng Panginoon sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Yan po ang nagbibigay sa atin upang tayo ay makasunod at makaganap. Sinasabi po natin, sinasabi ng salita ng Panginoon, ang salita niya na siyang tumatanglaw sa ating daraanan at nagliliwanag sa ating paanan.
In other words, ang sinasabi niya, basihan natin sa ating pamumuhay ang kanyang salita. Sapagkat ang basihan po ng paghahari ng Diyos at ikaw ay kanyang pagharian, walang iba kundi ang kanyang alituntunin, ang salita ng Panginoon. And then, ang sinabi rito, His disciples came unto Him. May dalawa po ditong kahulugan na pinapahiwatag sa atin. Una, kapag ikaw po ay tumataas na sa antas ng espiritual na buhay, alam niyo po, hindi lamang sapat na ikaw ay tagapakinig. Hindi lamang sapat na ikaw ay tagaupo kung saan ka man po nananambahan kasama ang mga mananampalataya. Kundi ikaw ay tagasunod ng Panginoon. Ang tawag po dito ay mga disciples, mga followers. At ikaw po ay siyang lalapit sa Panginoon. Kaya nga po, tingnan niyo po ang lumapit sa Panginoon, hindi po ang mga ordinaryo, kundi His disciples came unto Him. That this verse tells about Jesus going up on a mountain. When He was seated, His disciples came to Him. This is the start of His teaching. Alam niyo po, kapag tayo ay taimtim at willing, wala pong humahadlang at walang dapat makahadlang sa pakikinig ng salita ng Panginoon upang tayo ay matuto, pagpakumbaba, namin ang mga salita niya, na siyang pagkain ng ating kaluluwa at handa tayong sumunod. Ang sabi nga po, ito ay magbibigay sa atin na magpapasimula ang Diyos na magturo sa atin. Alam niyo po ba na until your heart is open, your mind is set on the things above, your heart is in tune in the heart of God, yung focus mo si Jesus. Sabi po ng salita ng Panginoon, this is the start of His teaching. Pasimula na ang Diyos ay mangungusap at magsasalita. Minsan sa buhay natin, hindi makapagsalita ang Panginoon, hindi siya makapagsabi sa atin na kung anong mga bagay ang nais niya sa ating buhay. It is because our heart is closed. Ang mind natin ay nakaset sa ibang bagay rather than Him. Kaya ito po ang nagiging handa. Ganun pa man, sa umagang ito po, sa ating pagwawakas ng morning devotion na ito, ikaw at ako po ay hinahamon ng Panginoon. Sino nga ba ang ating nilalapitan? Sino nga ba ang ating pinapakinggan? Sino nga ba ang ating sinusunod? Sa talatang ito, nabanggit ng Panginoon, nakita niya ang crowd, multitude, ang kalupunan ng mga tao. At siya po ay umakyat para makita niya literally ang mga tao. Umakyat siya ng bahagya at para ibigay niya ang kanyang mensahe. Magsalita siya. At ito po ay kanyang binabato doon sa kanyang mga audience, sa kanyang mga hearers. Ito rin po ay tumutukoy na ang isang nagtuturo ay merong mataas na antas ng espiritual doon sa kanyang mga tinuturuan. Saganang ang paglalatag ng salita ng Panginoon, iyon ang ating basihan, ito ang magbibigay ng kalakasan, direksyon, tinatawag natin na pagkaalam sa layunin ng Panginoon sa ating buhay upang ating ito maipamuhay. At ang mga nasundan at sumusunod ay siya pong merong guts, merong kapangyarihan na gumanap ng kalooban ng Panginoon. At habang ginagawa po natin ito, nakakapagbigay tayo ng kaluwalhatian. Ito po si Kuya Piwa na nagsasabi na ang buhay na pinagpapala ay buhay na nagpapala. Magandang umaga po sa bawat isa.